Ayan, hola mga Lods! I am so happy dahil meron na naman ako naisip na vlog na maaaring makatulong sa mga kapwa natin Pilipino na nandito sa Spain. At ang topic natin today ay tungkol sa digital bank. Okay, so marami na rin akong nasubukan ng mga bangko dito sa Espanya, katulad ng BBVA, La Caixa, Santander. Hindi pa ako nagkaroon pero meron yan din dito, Santander, ING at iba pang mga bangko na merong physical bank. Ang digital bank na ginagamit ko dito sa Spain, actually ito yung kauna-unahan at nag-iisang digital bank na meron ako, ay ang tinatawag na Revolut. Ayan mga Lods, Revolut. Okay? So, kilala ang Revolut mga Lods sa buong Spain dahil maraming gumagamit talaga nito. Tsaka napakadali niya lang gamitin. At hindi lang dito sa Spain, iba din sa ibang bansa din, dito sa Europa, meron din ganitong Revolut. So, pinili ko yung Revolut kasi meron din siyang English. Okay? Then, napakadali ng transaction. So, depende yun sa premium or depende sa kung ano yung isusubscribe mo pagdating sa digital bank mo. Ito yung pinaka-regular or ito yung pinaka-standard nila na na card. Okay? Yung ganitong klaseng card, pwede ka rin maka-earn ng points sa mga ginagastos mo. For every 10 euro, meron kang 1 point. Pero kapag nag-upgrade ka ng card mo, katulad sa akin, nag-upgrade ko siya ng premium, sa kada 4 euro or 4 euro na nagagastos mo, meron ka ng 1 point. Then yung mga points na yon, pwede mo siyang magamit sa iba't ibang klaseng bagay. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo. Ang kinaganda nitong card na to, pwede mo siyang i-customize sa mga loads. Takpan ko lang kasi syempre, sensitive yung mga information. Katulad nito, nilagyan ko ng pangalan. Ayan mga loads. Lods Alexis. Aha. Then, itong card na to ay pwede mo din magamit sa or makonect sa e-wallet mo, sa cellphone mo. Meron din siyang Bizum or katulad sa atin sa Pilipinas yung GCash, pwede ka mag-transfer or pambayad gamit ang Bizum, pwede din yan. Alam yan ng mga Pilipino na nandito sa Spain. Ilalagay ko pala yung link sa comment box or sa description para pwede din kayong makapag download ng Revolut at maka-order din kayo ng inyong physical card. Merong mga lugar dito na meron silang kiosk ng Revolut. Isa sa mga magagandang bagay, kapag mag-withdraw ka sa ibang bangko, katulad ng BBVA, Santander, Caixa, wala siyang bayad. Okay? Depende sa kung ano yung premium na kinuha mo or kung ano yung sinubscribe mo. Kasi sa akin, parang sa loob ng isang buwan, pwede akong mag-withdraw ng nasa 400 or 500 euro yata ng walang fee. Pag lumagpas ka doon na may bayad. Usually, ang bayad niya ay 1 euro and 50 cents. And then, kapag na-premium ka, marami din siyang mga benefits. Meron siyang mga applications na libre. Yung nagagamit ko dito, ito ilalagay ko. Dito na lang. O dito. Nagagamit ko dyan yung PicArts. Ayan, meron din Tinder, kung gusto nyo mag-Tinder. Then, mga apps na hindi masyadong familiar sa akin. Baka sa inyo, pwede. Meron din yung Uber. Ayan, may subscription yan. And then, pagdating sa mga nagta-travel, meron siyang insurance, libre na yon, travel insurance. Pag nawala yung maleta mo, kapag may nangyari or na-delayed, basahin nyo na lang yung mga yung terms, mga insurance or ng mga benefits niya. Then, since kami mahilig kaming bumiyahe din, pwede kaming makakuha ng lounge ng mura lang. Siyempre, kapag tinaasan mo yung yung subscription mo, mas maganda yung magiging benefits. Yung sweldo ninyo, pwede na rin pumasok dito sa bangko na to. Okay? Kasi katulad ko, yung sweldo ko, dito na pumapasok. Tapos, pwede rin kayo mag-apply ng credit card gamit ang Revolut. Pero depende yon kung ma-reach nyo yung mga requirements para maka-apply kayo ng credit card. And, pwede rin kayo mag-save ng pera. Kasi merong personal account, okay, sa isang application, and then meron isang lugar na pwede doon i-save yung pera mo. Ang ganoon ang ginagawa ko para hindi yung tap lang ako ng tap, kasi dito, di ba, usually, more on card na talaga yung ginagamit, tap na lang ng tap.
para kumbaga nag-aalat ka lang ng amount dun sa personal account mo at ayun lang yung magagastos mo at hindi mo magagalaw yung sa savings. Pero yung savings na yon tumutubo siya daily. Okay? And pwede mo yon ma-withdraw. Kung halimbawa wala ka ng cash sa personal account mo, pwede kang kumuha doon or ibalik mo din doon sa savings. Kaya madali siyang gamitin at sulit na sulit. Kung halimbawa gumagastos ka na paulit-ulit ng card, nakaka-earn ka pa ng puntos. Okay, so pwede nyo subukan mga lods kung gusto nyo ng ganitong klaseng digital bank. Trusted na siya, nasa 1 taon at lagpas na ako na may ganitong Revolut. Wala naman nagiging problema. At nagagamit ko rin siya sa Pilipinas. Pwede rin kayo bumili ng mga stocks, ng crypto, ETFs, bonds, gamit ang Revolut. Kung mahilig kayo sa mga investment, pwede din. At legit siya. At namomonitor nyo talaga siya. Kagaya ko, namomonitor ko yung mga binibili kong mga investments gamit ang Revolut. Okay? So, kung gusto niyo rin magkaroon ng ganito, nasa comment box or description box yung link. Pwede kayong mag-register at pwede kayong umorder ng physical card niyo. Kahit ito na muna, subukan niyo muna yung ganito, yung physical na card. Ito yung standard. Okay? Sa bawat points na ay sa bawat 10 euro na nabibili ninyo, meron kayong 1 point na reward. Okay? Tapos ipunin niyo yung mga points na yon, then pwede niyo gamitin pang shopping din mga lods. Basta mamimili lang kayo kung anong doon. Mga store na pwede niyo gamitin. Okay? So, ayun. Kung meron kayong mga kaibigan na gusto magkaroon ng digital bank, pwede niyo i-share tong video na to. And maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo yung ganito klaseng video, please don't forget to subscribe dahil inaalagaan ko or binubuhay ko yung aking YouTube channel. So please subscribe and like my videos. Bueno, maraming salamat hanggang sa susunod na mga kaalaman or informasyon patungkol sa buhay dito sa Spain na pwede makatulong din sa inyo. Bueno, thank you so much and hasta luego mga lods. Ciao!